Okay mga ka-TH, magandang araw sa inyo ulit, no? Ayan. Ah, ito ngayon mga ka-TH, ito ang pag-uusapan natin ngayon. So, ito ang ituturo ko sa inyo, ang simpleng paglikod ng 7K mga ka-TH at kung paano ito hahanapin, no mga ka-TH, kung saan hahanapin ang deposito ng 7K. So, alam naman natin lahat mga ka-TH, no? Lalo na doon sa may mga kodigo. Ang 7K ay, ang ibig sabihin niyan ay box of gold, no mga ka-TH, no? At saka doon pala sa mga hindi pa nakakaalam, so siyempre hindi naman lahat mayroon kopyahan ng listahan ng mga ganito. So ang 7K mga ka-TH, no, lalo doon sa mga baguhan, tandaan nyo, box of gold ang ibig sabihin ng 7K, no mga ka-TH. So ngayon, ang ituro ko sa inyo kung paano ang tamang paghanap ng deposito nito mga ka-TH, no? Kasi baka kung kayo kasi ang kasi ang 7K baka hukayin nyo kaagad sa under. Kapag naghukay kayo diyan mga ka-TH sa under niyan, ang makukuha nyo lang diyan mga marker lang. Yung mga HTM or hidden trail marker lang ang makukuha nyo diyan. At sigurado ako mga ka-TH, pag naghukay kayo dyan sa ilalim or dyan sa harap nyan, ang makukuha nyo dyan, ang mga HTM na makukuha nyo dyan mga ka-TH ay puro mga pointer, no? Na siguradong nagtuturo doon sa mismong kinalalagyan. Kaya nga pag dyan kayo mga ka-TH maghukay, pag tinanggal nyo yung bato o kaya dyan mismo sa harap nya, makukuha nyo lang dyan puro mga HTM at wala dyan yung hinahanap nyong box of gold bar, diba? Okay, so paano ito mga ka-TH? Paano ito i-decode? So, umpisahan na natin mga ka-TH. Bago pala tayo mag-umpisa mga ka-TH ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe no mga ka-TH dito sa aking YouTube channel kasi para marami pa kayong mapanood na video at matuto rin kayong mga ka-TH ng natutunan o mga alam namin na style sa ganito, no? Kasi aminin man natin mga ka-TH, aminin man natin o hindi, madali lang sabihin mga ka-TH na marunong na tayo, ganyan, kayang-kaya na natin. Pero dapat kayong mga TH, yung mga kagaya natin na yung iba na baguhan pa lang talaga at nag-uumpisa pa lang, dapat lagi kayong open-minded para makabinggo talaga kayo. Accept lang kayo ng accept dapat. Mag-ipon muna kayo ng kaalaman, okay? So kung nakapanood na kayo ng ibang vlog ng ganitong marker, okay lang yan, tanggapin nyo lang, lagi nyo lang accept ng i-accept para meron kayong pagpipilian pagdating ng oras na meron kayong kagaya nitong sitwasyon ng marker, okay? So huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga ka-TH ha, para marami pa kayong mapanood na video. So umpisahan na natin mga ka-TH, no? Nasaan na ba yung aking ballpen? Okay. So ito, pinamagatan ko itong mga ka-TH na Yamashita Treasure Marker and Sign 7K, no? Tandaan nyo, 7K box of gold, okay? Basta 7K box of gold ang ibig sabihin yan. So ang problema na lang nito kung saan hahanapin mga ka-TH, okay? So as usual mga ka-TH, kapag ganyan na may mga involved na number at letters, ang tama talaga ang pagdikod niyan, gamitan natin ng alphanumeric. Siyempre, yun ang talaga ang tama niyan. Kasi kapag wala tayong basihan sa pagdikod mga ka-TH, ay mahirap yun, no? Hindi kasi ito yung marker na klase na i-analyze mo yung marker, no? Ito kasi ay may tamang procedure yan pagka ganyan na klase. So dapat alam natin kung paano, kasi sayang naman yan, no? Biruin mo 7K box of gold bar yan mga ka-TH, di ba? Okay, so umpisa natin mga ka-TH at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ha. Okay, so unahin natin ang 7 mga ka-TH, no? Siyempre, ang 7 mga ka-TH, siyempre literal na number talaga ang 7, no? Ang 7 kasi mga ka-TH sa alphanumeric ay tumutukoy ito mga ka-TH sa
west side, no mga katiits, itong number 7. Ito, tingnan nyo. Meron ako ditong sinulat para sa inyo, yan mga katiits. Ayan, oh. Ang number 7, ang numerical na number 7 mga katiits, ito ay tumutukoy sa west side, no, ng compass o ng area. Yan, west side. So paano yan mga katiits? Kasi ang kasama niyang letra or yan, itong K, may kasama, 'di ba? 7, may kasama siyang letter K. So tingnan din natin kung saan ang letter K sa alphanumeric, no? Ayan ang letter K mga katiits. Nasa southwest, no? So paano 'yan? Magkaiba sila, no? Magkaiba sila ng direction. So paano 'to mga katiits, no? 'Yan ang tanong. Okay, so ipapaliwanag ko sa inyo, no? Ang west side mga katiits, itong number 7, ito. Sa Yamashita Compass Code mga katiits, ang west ay hindi talaga tama na hukayin. Kasi ang west side mga katiits, ang ibig sabihin ng west sa Yamashita Compass Code, yan ay industrial part ng treasure hunter, ay treasure site, no. Ang 7 or ang west ay industrial area yan. So diyan nakalagay yung mga kagamitan nila. So ngayon, yung K ito kasi nasa southwest. Ayan mga katiits, ayan, oh. Tandaan niyo yan, ha. Yung letter K mga katiits ay nasa southwest. So alam natin lahat ang southwest na 225 sa compass direction, no, sa treasure site ay mayroon deposito, no. At ang kagandahan nito mga katiits, itong letter K kasi ay sign of gold yan. Pati itong 7, pag pinagsama mo sila ay talagang mas maganda, no. Itong 7 na ito mga katiits, ito ay tumutukoy sa sa ibang version naman, sa ibang kahulugan. Ang 7 ay tumutukoy yan sa the 7 lucky god of fortune ng mga Hapon. So napakaganda yan. Kaya pag sinamahan mo yan ng K ay talagang napakaganda mga katiits. Okay, so paano 'yon, 'di ba? Kagaya sinabi ko sa inyo, yung 7 ay tumutukoy sa west side, no? At yung K ay tumutukoy sa southwest, no mga katiits. Ayan, malinaw naman eh. So ang gagawin diyan mga katiits, huwag kayong pupunta doon sa west side mga katiits. Doon lang kayo sa southwest, no? Itong number 7 ito mga katiits, no, logically ang pagdekod nito, consider na lang ito as gold. Itong dalawa na ito, itong 7 at ang K. Pero pupunta kayo doon sa southwest. Ito ang susundin nyo mga katiits. So, southwest kayo pupunta. Itong K. Wag sa 7 kasi doon sa 7, pag pumunta ka doon, baka pag sinuwerte-swerte ka, makahukay ka pa ng bomba doon. No mga katiits. No, so sana maliwanag sa inyo. Ganun lang po kasimple mga katiits ang pagdikod ng 7K. No? So pwede nyo subukan na itisdig dito sa harap at mapapatunayan nyo talaga mga katiits diyan mismo o kaya diyan sa ilalim ng batong yan na pinaglalagyan ng 7K. Diyan kayo makakakuha ng maraming marka at wala diyan ang gold bar or yung box of gold. Sigurado pag dito kayo naghukay sa harap or sa ilalim niyan, sigurado mga katiits, puro HTM lang makukuha nyo diyan. Puro yan pointer at nakaturo doon sa bandang southwest. Okay. So halimbawa ganito siya mga katiits, no? Para malinaw talaga. Kasi mahirap pagka hindi nyo maintindihan, baka ako pasisihin nyo, no? Okay, so halimbawa dito ang north, dito ang south, at is dito naman ang west. Nandito ang northeast. At dito ang southwest. Tingnan nyo ha. Para masundan nyo talaga. Southwest. At dito naman ang southeast. Yan, southeast. At dito naman ang northwest. Yan. O, di ba? So itong 7K mga katiits, tandaan nyo, huwag nyo pupuntahan sa west side na. Kasi industrial part ito sa Yamashita Compass Code natin. Doon sa ating
kumbaga sa ating pinagbabasihan na compass code, hindi pwede talaga ang west, no? Basta tandaan nyo lagi, dito ay industrial parts ang nandyan. So dito naman, ito sigurado, ito ang mayroon, itong southwest. Sure ball, kaya itong letter K, ito ang susundin natin, dito tayo pupunta sa southwest, no? So malinaw na malinaw yan mga ka-TH, 7K southwest talaga kayo pupunta, wag sa west. Tandaan nyo yan. Logic lang yan mga ka-TH. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, laging papaganahin natin yung instinct natin, no? At saka, kung ako man, halimbawa, kung ako man ang Hapon, bakit ko isasama yung gold bar doon sa mga kagamitan, di ba? Siyempre, isisafety ko dito, di ba? Ito kasing southwest. So, yun lang, ganun lang, kasimple mga ka-TH, ganun lang kadali yan. Kaya nga, pagka ganito, tandaan nyo lagi, kapag may mga involved na number at letras sa inyong mga marker, i-consider nyo kaagad ang alphanumeric, no? Kailangan kabisaduhin nyo yan. Huwag yung lista-lista lang, dapat isaulo nyo yan mga ka-TH para hindi kayo magkamali. Kasi pag hindi nyo sa ulado, pwede kayo magkamali mga ka-TH, no? Para pag pumunta kayo sa area, kahit wala kayong dalang listahan dyan, alam nyo kaagad ang gagawin nyo, no? Okay, so distance na lang mga ka-TH, no, ang tanong. So, abangan nyo at sasabihin ko ang distance. Tandaan nyo rin kasi mga ka-TH, importante din yung distance dyan. Kapag kasi dinikod mo yan siya ng gamit ang alphanumeric, automatic yan, i-apply mo din dyan ang dagger method, sort method, at kung depende sa area, kung malawakan ang tinutukoy ng area, pwede kayong gumamit ng triangulation method. Pero sa tingin ko, pag ganitong mga klase ng marker, hindi applicable yung triangulation, no? Triangulation method, hindi applicable sa ganito. Kasi ito, ang klase ng ganitong marker mga ka-TH ay spot by spot, no? Kagaya na sinabi ko sa inyo. Hindi ito yung ekta-ektaryang lupa ang hahanapin mo kung saan mo hahanapin ang deposito. Ang triangulation kasi mga ka-TH, yun ay ginagamit sa mga elemental code naman yun. So doon nakaka-involve na doon ang mga sapa, kung mga ganyan. Kaya malawakan ang pag-decode o kaya ang pagkuha ng distance. Kaya pero pag ganito lang, ganitong klase ng mga marker, ay hindi dito applicable yung hindi ko nire-require dito yung triangulation kasi masyadong malayo yun. So ito malalapit lang ang target nito kasi ito mga spot by spot ng target nito mga ka-TH, no? Okay, so doon lang tayo sa dagger at saka ang sword method, okay? Okay mga ka-TH, so dumako na tayo doon sa distance na i-apply natin dito sa southwest, no, sa pagkuha natin ng dig spot nitong 7K na ating marker. Okay, so ang gagamitin lang natin mga ka-TH ay dalawa lang, kagaya ng sinabi ko sa inyo, no. Ito ang dagger method, yan, dagger method at ang sword method. So sa southwest mga ka-TH, dito sa dagger method ay mayroon 6 yards, no. At sa sword method naman ay 21 yards. So ibig sabihin mga ka-TH ay 6 to 21 yards. So isagad na natin, no, hanggang 21 yards. Yan, dito ilagay na lang natin dito distance. Distance dito 6 yards to 21 yards. Ayan. So okay, so pwede rin meter mga ka-TH, pero medyo mas malayo-layo kasi pag meter. Kasi ang yards kasi ay 3 feet lang, saktong 3 feet. Kapag meter kasi parang 3 feet and half or mga something ganun, no? Okay. So sana malinaw mga ka-TH, no. Itong 7K, ang paghahanap ng dig spot nito, ang hahanapin natin na direction dito ay southwest, no. So ulitin ko lang southwest. So ang distance niya ay
6 to 21 yards. Pero ito mga ka-TH, itong distance na ito, turuan ko kayo ng technique ha. Kasi maraming naging problema na nalaman ko sa mga ka-TH natin. Kahit alam nilang i-decode yung marker, nagkakaroon sila ng problema talaga pagdating na sa dig spot. Ang gagawin nyo dito mga ka-TH, pag ito binaybay nyo itong 6 to 21 yards, tingnan ninyo kung may tatamaan kayong bato, no, pag nagkumpas kayo ng southwest. Kasi ganito yan mga ka-TH, pag nagkumpas kayo ng southwest, may tinamaan kayong bato sa loob lang ng 6 yards, ganyan, at mayroon yan marka. So titingnan nyo ha, yun ang napaka-importante, ang marka. Baka mayroon yan power sign na hindi ninyo mapansin, no? Kasi pwedeng mag-iba ang distance or ang direction yan, hindi matumbok ang mismong southwest pagdating doon sa batong yun. Kasi yun ang sikreto mga ka-TH. Alam nyo kung bakit? Logic kasi talaga yan mga ka-TH, no? Kahit mayroon given na southwest, pag may tinamaan kayo dyan na marker, pag kayo ay nagkumpas galing dito, sigurado nandoon talaga yung magbibigay or susi, no? Talaga doon kung saan nakalagay ang item or ang dig spot talaga. Kaya alam nyo ganito mga ka-TH, no? Yan ang sikreto talaga. Kaya doon sa mga gumagamit ng locator mga ka-TH, payo ko lang, no? Lalo na doon sa may mga magagandang gadget, kapag ganito mga ka-TH ay i-decode nyo talaga muna ang marker ha. Huwag nyo kaagad gamitin yung gamit ninyo, kasi ang mangyari dyan, paano kung dito sa southwest, nandito yung item, tapos bigla nyong ginamit ang locator nyo, dito kayo malapit sa may marka, at ito medyo malayo yung pinaglagyan ng item dito, tapos naglagay sila dito, halimbawa dito sa northeast ng decoy, ay di tapos na kayo, kasi madidetect nyo kaagad yung decoy. Kaya dapat importante na ganito ang gagawin natin, decode, tapos kunin nyo yung saktong distance, at pag-aralan nyo kung mayroong kasunod or coordinate marker para hindi kayo madikoy mga ka-TH. Yan po ang sikreto. Okay, so hanggang dito na lang mga ka-TH, dahil mahaba na ang ating video, no mga ka-TH. Maraming salamat sa inyo, at huwag ninyong kalimutang mag-subscribe. Okay, maraming salamat po.